once again, this is Chester for our Civil Service Exams Review on behalf of the Exams Pro Masterclass. We're gonna take up some lessons in triangles. Huwag po kayo mag-alala, medyo madali lang po ito. So, pahapyaw lang po siya para at least conscious tayo kung ano ang pwedeng maging terms na pwedeng ibigay sa ating civil service when it comes po sa triangles. Okay? So, pwede po si civil service mag-mention ng scaling. Ano po yung scaling? Ano po yung isosceles? Ano po yung equilateral? Ano po yung acute triangle? Ano po yung right triangle? And pang-anin po, obtuse triangle. No? Scaling po, ibig sabihin, unequal po yung lahat ng sides niya. Ang sides niya po yung nasa tabi po. No? May tatlong sides ang isang tabi. So, kung iba-iba po yung length ng kanyang sides, ang term po na tinatawag yung scaling. Pag dalawa pong sides ang equal, at least dalawa po ang tawag po yung isosceles. Pag tatlong sides po ang equal, ang tawag po doon equilateral. Okay? So, by angles naman po, ika-classify natin ang triangles. Angles po, yung pagkakabuka ng kanyang loob po, yung angulo po niya. Okay? In Tagalog. Okay, sa loob po. So, pagka ang mga angles po ng triangle less than 90 degrees, lahat po ng angles less than 90 degrees, ang tawag po din acute triangle. Pag ang isa sa mga angles niya po 90 degrees, exacto 90 or perpendicular or right triangle, no? Yan po yung tawag sa right triangle. Okay? Pagka mention perpendicular ng isang angle, okay? Or 90 degrees right triangle po ang tawag. Paano naman po pag isa sa mga angle niya po ay more than 90 degrees? Ang tawag po doon obtuse triangle. Okay? So, more than 90 degrees. Okay. So, meron po tayo ditong parts ng triangles. Okay? Yung dalawang maliliit na sides, ang tawag po doon lengths. Ang pinakamahaba niyang side, hypotenuse. Okay? So, pagka yung isang kanto, yung nasa itaas, pag-drop kayo ng line going down, ang tawag po dyan height. Tapos yung pinakamababa, kung saan nakapatong yung triangle, okay, sa horizontal, ang tawag po dyan base. Okay? So, may idea po kayo. Pwede siyang pagbalik-balik na rin, pero may clue na kayo. Sa pinakamahaba po ang tawag hypotenuse. Okay? So, yung pinakakanto niya sa itaas, mag-drop kayo ng line, pababa, perpendicular with the base, ang tawag po dyan height. Okay? So, iba't iba po ang height ng isang triangle. Okay? So, any line na drainag po from yung pinakakanto niya sa itaas, pababa, ang tawag po dyan height. Kagaya po nito. No? Kasi mag-perform po siya ng 90 degrees, ang tawag na po dyan is height. Kagaya po nito, nasa labas yung kanyang height dito sa letter E. Okay? Ang height niya po, galing dun sa pinakakanto sa itaas, tapos pababa, right? Ito yung base niya, baseline niya, 90 degrees, forming 90 degrees height po niya. Okay? So, ganito po yung paraan para makita o ma-determine yung mga height ng isang triangle. Okay? Pwedeng bumalik-baliktad yung triangle, basta ganun po siya. Right? Pwede na natin siyang magamit sa pag-solve ng mga problems ng triangle. Okay? Basta ang isang triangle po, merong sides or side, merong base, merong height. Okay? Lahat ng katabi, okay? Or lahat ng tabi ng isang triangle, ang tawag po sides, ang pinakamahaba hypotenuse. Ang dalawang maliliit as legs. Alright? Yung sum po, o yung pag-inad mo lahat ng angles ng isang triangle, yung interior angles nito, palagi po yan 180. No matter po kung equilateral triangle siya, isosceles, obtuse triangle, doesn't matter. Pag-inad mo po yung mga angles na sa loob, 180 po siya palagi. Okay?
Ang area po ng triangle is 1/2 the base times the height. Alam na natin kung paano makuha ang height. No? So, yan po. Okay, height po yan. Ito po, height po yan. Medyo umikot lang ng konti si triangle, pero ang height po yan. Okay? So, ang height niya dito, nasa labas. That doesn't matter, yan po yung height. Ang base po, yung length na ito. Okay? Isa sa mga sides, yun po yung base. Okay? Pwede ang height nasa labas ng triangle. Okay? So, given na po is dalawang legs, yung dalawang maiksi, pag inad mo sila, always po, mas mahaba sila kaysa sa hypotenuse. Okay? And again, hypotenuse is the longest side of a triangle. Yan po yung mga terms na pwedeng ma-encounter natin sa civil service, and pag-solve po natin ng mga problems sa civil service or problems when it comes to triangle, magagamit po natin siya. Basta makarecognize lang po natin kung ano yung terms. That's all for today. I hope po makakatulong po ito para makascore po kayo ng mataas sa civil service. See you po in the next video. Bye-bye for now.